Pinayagan ng Korte Suprema sa sandigan ay pagpatuloy ang pagdinig sa plunder case laban kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Pero ano naman kaya ang reaksyon ng dating senador hinggil dito? Alamin natin sa Express Balita ni Joshua Garcia. Nakabalik na sa kanilang tahanan ng mga residente mula sa 4 na barangay ng Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte na pansamantalang inilikas dahil sa pag-atake ng mga armadong grupo. Ayon sa PNP, nagkasana ng border control checkpoints at karagdagan deployment ng mga pulis sa lugar. Lalo't 4 na beses na ang pag-atake kung saan pinaputukan at inakawan pa umano ang mga residente ng barangay Mumpong, Linek, Badak at Kusyong. Samantala, mag-aahain sa korte ng panibagong cyber warrant ang PNP kaugnay ng patuloy na investigasyon sa umano'y hacking gadgets na nakumpiska mula sa isang Chinese national. Sa inisyal na resulta ng digital forensic examination, ginagamit ang mga gadget sa scamming activities. Pero may ilang digital evidence pa na kailangan suriin ng PNP. At isa sa tinitignan kung ginagamit din ito sa pang-espiya. Naaresto nitong Mayo ang sospek matapos manutok ng baril, utusan at takutin ng kanyang biktima na ilagay sa pampublikong lugar ang mga gadget. Ipinauubayan na ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile sa korte ang pagpapasya hinggil sa mga kasong kinaharap niya. Tugon niya ni Enrile nang matanong ng media kahapon ukol sa pagpayag ng Korte Suprema na ipagpatuloy ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa kanyang plunder case. Giit ni Enrile, matagal nang gumugulong ang kaso pero wala namang matibay na ebidensyang lumalabas laban sa kanya. Batid ni Enrile na may iba pang mga kaso na ibinato laban sa kanya pero hanggang ngayon nakabinbin pa rin ito. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.